Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 9.120 o 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nangako si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng tulong para sa rehabilitasyon ng industriya ng abaka sa Catanduanes matapos salantahin ng bagyong Pepito. Ayon kay Pangulong Marcos, nakahanda na ang gobyerno sa pagbibigay ng mga materyales para sa konstruksyon dahil ito ang una sa mga kailangan. Dagdag ng Pangulo, inaalam na ng Department of Agriculture ang lawak ng pinsala sa industriya ng abaka upang maisagawa ang mga pangangailangan sa naturang lalawigan. Ang pinakamalaking naging problema, well, of course, yung agricultural damage. At dito sa Catanduanes, center ito ng production ng baka. At maraming nasira, so kailangan natin tignan ulit kung paano tayo mag-plan. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kailangang maisama sa plano ng pamahalaan ang pagsasagawa ng replanting kasunod ng pananalasa ng kalamidad. Ayon sa Pangulo, pinakamalaking problemang maituturing na epekto ng mga nagdaang bagyo ang mga nasira sa sektor ng agrikultura. Inihalimbawa ng Pangulo ang Catanduanes na napag-alamang labis na naapektuhan ang produksyon ng abaka habang marami din ang nasirang pananim. Sa kabilang dako, inihayag ng Pangulo na maituturing na pangunahin na dapat pagtuunan ng pansin ang pagdadala ng mga materyales para sa muling pagtatayo ng mga nasirang estruktura. Nakahanda naman ayon kay Pangulong Marcos ang pamahalaan na magdala ng materyales sa mga lugar na nangangailangan nito bunsod ng paghagupit ng kalamidad. Bukod dito, meron ding ibinibigay na tulong pinansyal para sa kabahayan na partially damaged at totally damaged. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na magpapatuloy ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong hanggang kailangan ng mga Pilipino para makabangon mula sa epekto ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Sinabi ng Pangulo na kasama sa mga makakatanggap ng tulong tulad ng family food packs ang mga pamilyang nakituloy sa kanilang mga kaanak, kaibigan at kapitbahay. Pati yung mga na-displaced, na nawalan ng tirahan, na napunta sa bahay ng kanilang kapitbahay, ng kanilang kamag-anak, ng kanilang kaibigan, ay sila rin ay bibigyan po natin ng food pack at tuloy-tuloy ang suporta po ng ating gagawin.
si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Personal na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 50 milyong piso sa lalawigan ng Catanduanes para agarang pagbawi nito mula sa epekto ng Bagyong Pepito. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa kagyat na pagbibigay ng relief goods, shelter assistance at pagbabalik ng linya ng komunikasyon at kuryente. Matapos ang aerial inspection ni Pangulong Marcos sa apektadong lugar sa Catanduanes, hinikayat niya ang mga biktima ng kalamidad na ilapit ang kanilang pangangailangan sa kanilang lokal na pamahalaan. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na gagawin ng gobyerno ang makakaya para maibigay ang kanilang pangangailangan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang walang humpay nitong pangako sa pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Personal na binati ni Pangulong Marcos si US President-elect Donald Trump sa kanyang pagkakapanalo sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap sa telepono. Ibinahagi ni Pangulong Marcos na naging produktibo ang kanilang pag-uusap kaugnay sa pagpapalalim ng relasyon ng dalawang bansa. Ang nasabing pag-uusap ay ibinahagi ng Pangulo habang nagsasagawa ng pagbisita sa Catanduanes kaugnay ng mga bagyong dumaan sa nasabing lalawigan. Patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines. And I expressed to him our continuing desire to strengthen the relationship between our two countries. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, nagpasalamat kay House Speaker Martin Romualdez sa pangunguna nito sa relief caravan ng Kamara para sa mga biktima ng magkakasunod na bagyo kasama na ang Super Typhoon Pepito. Sinabi ni Co na ang mabilis at maagap na aksyon ni Romualdez ay patunay ng malasakit at dedikasyon nito sa mga Pilipinong nangangailangan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ipinabot ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang kanya pasasalamat kay Speaker Martin Romualdez sa pangunguna nito sa relief caravan ng Kamara para sa mga biktima ng magkakasunod na bagyo kasama ang Super Typhoon Pepito. Giit ni Co ang mabilis at maagap na aksyon ng House Speaker ay patunay ng kanyang malasakit at dedikasyon sa ating mga kababayang nangangailangan. Martes na makarating sa Bicol Region na higit 20 truck na relief goods at rehabilitation materials na bahagi ng Tabang Bicol Tindog Oragon Initiative. Mayroon din cash assistance sa may 150,000 mahigit na benepisyaryo na nagkakahalaga ng higit 750,000 pesos. Pinasalamatan din niko ang iba pang nakibahagi sa inisyatiba, partikular ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DSWD at private donors. Sa hiwalay na pulong balitaan, sinabi naman ni Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na maliban sa Quick Response Fund ng Office of the Speaker ay nag-ambagan din ang iba pang mga mambabatas mula sa kanilang personal na pondo para makabuo nitong 24 na truck ng relief goods na ipinadala sa Bicol. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mahigit 380,000 family food packs na ipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyong Marce hanggang bagyong Pepito. Ayon sa DSWD, kabilang sa naabutan ng food packs ang mga residente sa Cagayan Valley Region, Ilocos, Bicol Region, Mimaropa, CAR, Central Luzon at Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Sumampa na sa 386,260 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa tuloy-tuloy na distribusyon ng relief packs sa mga naapektuhan ng magkakasunod
na bagyong Marce hanggang Super Typhoon Pepito. Kasama rito ang mga nakapreposisyon sa mga DSWD Field Office at mga nirelease sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa naabutan ng food packs sa mga residente sa Cagayan Valley, Ilocos, Bicol Region, Mimaropa, Car, Central Luzon at pati na sa Eastern Visayas. Pinakamalaki ang nailaan sa Region 2 na labis na pinuruhan ng bagyo. Aabot sa higit 240,000 food packs ang naipamahagi sa naturang rehiyon. Kaugnay niya, naabot na rin sa 133 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD sa mga apektado ng bagyong Nika hanggang Pepito. As of November 19 naman, meron pang 115,000 mga pamilya o katumbas ng 460,000 na mga individual ang nananatili sa mga evacuation center. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mabilis na paghahatid ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng Super Bagyong Pepito tinalakay sa pulong ng Interagency Coordinating Cell ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Bukod sa 82 truck na magkakarga ng mga relief supply, tinitingnan din ang paggamit ng air transport at roll-on, roll-off o RORO vessels para sa agarang pamamahagi ng ayuda. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Tinitignan ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang ilang estratehiya o hakbang upang mabilis na maihatid ang tulong ng pamahalaan sa mga lugar na sinalanta na nagdaang Super Bagyong Pepito. Sa pagpupulong ng Interagency Coordinating Cell ng NDRRMC, sentro ng kanilang operasyon ang lalawigan ng Catanduanes na siyang pinakanapuruhan sa pananalasa ng bagyo. Bukod sa 82 truck na magkakarga ng relief supply, tinitignan din ang paggamit ng air transport, gayon din ang roll-on, roll-off o RORO vessels para sa agarang pamamahagi ng ayuda. Ayon naman kay Office of Civil Defense sa OIC Administrator for Operations, Assistant Secretary Cesar Idio, kabilang sa mga prioridad din ang mga nasalanta ng bagyo sa Tabaco Albay na isa sa mga unang nakalasap ng hagupit ng bagyo. Nasa 13 pamilya pa rin ang nananatili sa evacuation center sa Camarines Sur, habang nasa mahigit 4,000 pamilya naman ang nananatili rin sa evacuation centers sa lalawigan ng Cagayan dahil sa pagbaha. Iginit pa ng OCD, kailangan madali na paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Lalo target din nila mabuksan agad ang mga paaralang ginamit bilang evacuation centers para may pagpatuloy na ang pag-aaral ng mga estudyante. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inatasan ng Department of Education o DepEd ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa na gawing simple ang pagdiriwang ng Pasko. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na huwag maging magarbo ang pagdaraos ng Christmas parties. Ayon sa kalihim, kaisa sila ng Pangulo sa pagdamay, pag-alala at pagmamalasakit sa mga kababayan na matinding naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyong dumaan sa bansa. Dahil dito hinimok ni Angara ang mga school official na gamitin na lamang ang kanilang savings bilang donasyon sa mga nasalanta ng bagyo dahil sa ang pagbibigayan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Patuloy na nagbabawas ng tubig ang tatlong malalaking dam sa Luzon kasunod ng ulan na ibinagsak ng Bagyong Pepito. Kabilang sa mga dam na nagpapakawala pa rin ng tubig ang Ambuklaw Dam at Binga Dam sa Benguet at Magat Dam sa Isabela. Base sa update ng Pag-asa Hydromet, 2 gates pa rin ang nakabukas sa Ambuklaw Dam habang 3 gates ang nakabukas sa Binga Dam dahil malapit pa rin ang kasalukuyang antas nito sa high water level ng dam. Isinara na ang isang radial gate ng Magat Dam kaya 2 na lamang ang bahagyang nakabukas na may kabuang taas na 3 metro. Bumaba na rin sa 190.24 meters ang water elevation nito mula sa 191 meters kahapon. Sa kabila nito, mahigpit pa rin pinaalalahanan ng mga residente sa pagtawid at pananatili sa paligid ng Cagayan River, lalo na sa mga mababang lugar na madaling maaapektuhan ng baha.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, libreng X-ray service hatid ng lokal na pamahalaan ng Aguilar at Pangasinan Provincial Government sa mga residente ng naturang bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Aga manunda so are kukbang nga gagawon na lokal nga gobyerno na Balin Aguilar ud luyag na Pangasinan ampian makapangited na libre serbisyon medikal ud saray residente da. Ni Pakarinsaya sa LGU Aguilar ya dadauluan ng Mayor Cristal Ballesteros Soriano ud akiiba ud Pangasinan Provincial Health Office ampian nagawaan so sa kaya libre X-ray service ud Abitlan Baloy. Ayan aktibidad at nagawa no November 26 manlapod alas 8 na kabosana hanggang alas 2 ng araw Jed Amado T. Espino Jr. Covered Court. Katakop tuya in panunot na LGU Aguilar yawala labat sa 150 slots na gitar at sa aktibidad tanggawoon man Jed first come first serve basis. Aya at kaiba ni at saray gagawoon na LGU Aguilar, iya programa ang pinatulungan ire-residente da, yan na siguro so abig lamanda. Malalapod RP Dagupan, Shaq si Robaldi Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Roel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc, Mountain Province, nasa state of calamity matapos ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Naideklara ti state of calamity dito'y Mountain Province. Daytoy ket babaan iti naaprobaran iti November 18 asang guni ang palalawigan resolution nga nang ideklara iti Mountain Province iti state of calamity gapo kadagiti napalabas nga bagyo nga nang dangran iti probinsya. Maipalagip nga iti Biyernes November 15 in recommendar ti PDRRMC ti deklarasyon ti state of calamity kalpasan ti panakaapektar ti probinsya iti nagsasaruno a bagyo. Iti impormasyon nga inbingay ni PDRRM Officer Attorney Edward Chumawar base iti inisyal nga assessment ti PDRRMC mapan ang nasurukmay sa bilyon piso ti danyos iti social, agriculture, ken infrastructure sectors. Babaan iti deklarasyon ti state of calamity na partak ang maisayangkat dagiti critical emergency response and recovery actions ti lokal a gobyerno ken dadumapay nga ahensya kadagiti lugar ken sektor nga naapektaran iti bagyo. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, mahigit 16.7 milyong pisong halaga ng sahod na ipamahagi na ng Department of Labor and Employment sa mahigit 3,000 manggagawa sa Batangas na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula.
na ipamahagi na ng DOLE ang mahigit 16.7 million pesos na halaga ng sahod sa mahigit 3,000 manggagawa sa iba't ibang bayan sa Batangas, kabilang ang Talisay, Rosario, San Jose, San Juan at Ibaan. Ayon sa pabatid ng DOLE Calabarzon, ito ay sa ilalim ng tupad program para sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa mensahe ni DOLE Undersecretary Attorney Felipe Egargo Jr., ipinaabot niya ang pakikiramay at suporta ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa mga Batanggenyong sinalanta ng Bagyong Christine, lalo na ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bawat isang benepisyaryo ay nakatanggap ng 5,200 pesos para sa 10 araw na paglilinis ng komunidad sa kani-kanilang barangay. Samantala, ang karagdagang lakeshore cleanup activities para sa mga bayan ng Talisay, Balite at Mataas na Kahoy ay inaasahang isasagawa sa mga susunod na linggo. Mula sa RP Lucena, ito si Marek Resula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, programang Paleng QR Plus sa lalawigan ng Palawan. Formal nang nailunsad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Maldang agabuat, ipaglunsar ang programang Paleng QR Plus sa probinsya ang Palawan. Ang Biyernes lamang ay impierden iyang gobyerno ang Palawan, paagi ki Gobernador Dennis Socrates ang resolution bilang 19907 Series of 2024 at tatangad sa programa, TILG Palawan Virgilio Tagle, BSP Area Director Attorney Ronaldo Bermudez, iba pang mag-opisyal ang tarabiyangan sa programang Paleng QR Plus, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Interior and Local Government o DILG. Katayuan ni ang Paleng QR na programa nga mas mapadali ang transaksyon ni ang pagbarayada ng mga turista ig mga kasimanwa sa andang pagrabayaden sa palengke, mga tindahan id mga sarakayan. Magagamit ang Paleng QR Plus nga online banking application nga mga mas mapadasig sa mga transaksyon sa lokalidad. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Gillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gillian. Yan na ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Lokal na pamahalaan ng Calbayog nagsagawa ng City Advisory Committee meeting para talakayin ang mga hamon na kinakaharap ng lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagin Manilampuson ang gindumara nga City Advisory Committee meeting sa gobyerno lokal sa Calbayog kakulop nga adlaw Nobyembre 19, 2024. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang nasabi nga meeting nga kundiin nagkatiterok ang mga key stakeholders agud maharampangan ang mga importante nga butang nga nakakaapekto sa syudad sa Calbayog. Sa iya mensahe, ginhatagan doon ni Mayor Uy ang importansya sa kolaborasyon sa pagbaton sa mga kakurian nga ginaatubang sa syudad. Sumala pa niya nga importante ang papel sa committee sa pagsiguro nga ang pag-uswag sa syudad insubay sa panginahanglan sa mga residente. Nagserbe ang meeting como usa nga plataporma para sa abyerto nga diskusyon ug pagbalyuay sa ideya nga nagtutuyo nga magbutang sa mga inklusibo ug epektibo nga pag-administrar para sa kabubuwason sa syudad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan na ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag.
Reactivation ng Provincial City Joint Security Control Center sa Surigao del Sur matagumpay na naisagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Naka-activate usab karon ang Provincial o City Joint Security Control Center dinhi sa Surigao del Sur. Kini man gipaygayon ang reactivation niini niadtong adlaw Biyernes, Nobyembre 15 diha sa Training Center, Legislative Building, Capitol Hills dinhi sa siyudad sa Tandag. Alang sa Comelec Tandag, gipangunahan ang mga aktibidad ni Attorney Christine Delhero, ang City Election Officer ning siyudad. Kauban usab niya ang mga kadakuang opisyal sa kapulisan o kasundaluhan ning probinsya. Usa sa naisgutan sa maong reactivation mao ang kasamtangan nga security situation dinhi sa siyudad sa Tandag ug sa tibok probinsya sa Surigao del Sur. Giplanuhan usab ang uban pa mga aktibidad nga nakahanay na nga ipahigayon. Nasa Iran nga ang maong lakang ang kabahin gapon sa mga preparasyon alang sa walabot nga May 2025 national and local midterm elections. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Nasa 162 na returning Filipinos mula sa Sabah, Malaysia dumating sa Hulo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Mabut pa ang gatus kanuman tagdua returning Filipino sa Tawarefs daingal Sabah, Malaysia, hindi matunga kaagisin kapal biyahe pa jambatan sinahulo sinakahapon may naat. Hana sa butitungan kasi man tagdua dunay ninusog salta kapituan ni Sabin babae. Bangadunon ka masur sa Kadal, Information Management Officers and Minister of Social Services, habang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao di halupasug, biyak nila na mga ini pagdatong padyambatan, biyasin pagkawiyaksahan pagkinangon sin opis nila mga halaw dahil nga nasa butula. Ini mapos piawi, Ivan Kesud Palom J. Lalom sin Pilabulan, sin Palinta, ha Malaysia, sabab sinway roon mga katas katarangan iulinan nila. Tiyuk pa lang isab sila relief goods iban silang kakalot bukas noon kauhantag 5 kilo bago sila hiyatod papakanya lokal di habinaybayan asupaya maramag unay-unay balik in ahli nila. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Dilicino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Agrarian Reform Beneficiaries nagtipon para sa kauna-unahang MAFAR BARM Provincial Conference sa Lanao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Inadenso pagampaganaya Provincial Conference para kumabang sa tano a Agrarian Reform Beneficiaries ang taka-ARBs sa Interwalanaw del Sur si Sagyang Kaiyamay po sa mga gawi. Sidon minilamba sa derpatano sa Mindanao State University Convention Center, Marawi City. Pagulwala nagyang kay Provincial Director Attorney Khalid D. Ansano, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang taka-MAFAR Lanao del Sur abang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao vagyang kaiya programa para kung mga ARBs tano ang makapupoon sa giyang kaya munisipyo sa Sagiran, piyaga po agusti sa Islamic City of Marawi. Miyakader parumpen sa mga ulwan tano mismo sa Bangsamoro Government. Detary Deputy Chief Minister Ali B. Sulaiman o yung Minister tano sa MAFAR si Dr. Muhammad S. Yaqub. Makadeder parumpen sa newly installed the Deputy Minister of MAFAR si Dr. Aisa A. Sagakala, MP Marjani Makasalong, Mayor Engineer Ali L. Sumandar, mga representatives sa mga PED mga opisina tano sa Lanao, datara LGU Marawi, ang ugyang kaya PLGU Lanao del Sur, na adin na mga piyamakawitan nirang kung mga lalagiran mi pantag sa giyang kaiya programa. Madakaloto bilangan ng mga beneficiaries sa piyamakader pa sa giyang koto akalilimod. Aya wala pimbendingan sa giyang koto programa na so pagukito-kita agrarian reform programs. Isa ron din na giyang kaya kamgay sa titulo o mga gilupa o mga bang sa tano ang makaukit sa giyang kaiya Executive Order 75 aya
area malaan tapya na may distribute kumabang sa tanong sumakawali iran nagupad pa ng mga programa. Ay din na miyag presenta sa mga update sa gustatus o ang agyang kaiya mga programa na subang sa tano asiro kay na Mindalano Kamara kapapantagan na Chief Agrarian Reform Services. Mialo niya no to so kada kalakirilisan sa mga titulo a lupa sa giyang kanan na talo ang mga inged tino sa Ranao. Da abom ya din na distribution na Certificate of Land Ownership Award ang takaklowa kabasa Chief Kamar na amay ko November 28, 2024 so kaprili sa Iran ko mga titulo ang mapakayasiden kaeden sa Barm Office. Ako Tabato City. Madakaloto amya timo ang mga tao apid ko mga beneficiaries sa langundan ni Mamangni sa Makagaan so kaprili sa ko mga titulo rag sa disinan ni Manalamat sa Intero Mafar, Lanao del Sur. Mula sa Radyo Pilipinas sa Marawi, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, na ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo at ibibigay ito sa atin na ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Naniniwala si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Ellie Remolona na posibleng matapyasan pa ang policy rate sa susunod na buwan. Sa sidelines ng 2024 BSP International Monetary Fund Systematic Dialogue sa Cebu, sinabi ni Remolona na sa ngayon ay nasa easing cycle ang bansa kaya naman mataas ang tsansa ng pagpapatupad ng rate cut pagsapit ng Disyembre. Kung hindi naman ito maipatutupad sa susunod na buwan, posibleng niya itong gawin sa susunod na meeting ng Monetary Board sa 2025. Sa kabila naman ng posibilidad na ito, hindi naman isinasantabi ni Remolona ang posible ring pause o hindi mo na pagbabawas sa policy rate. Una nang nagpatupad ng 2 sigwada ng rate cut ang Monetary Board ngayong taon dahilan para mabawasan ng 50 basis points ang key interest rates ng bansa. Mula sa nasabing tapyas, naglalaro na lamang ngayon sa 6% ang reverse repurchase rate, 5% sa overnight deposit rate at 6.5% sa lending facilities rate. Sakali namang matuloy ang panibagong rate cut, sinabi ni Remolona na karagdagang 25 basis points na muna ang imimenos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usaping inflation at Philippine economy growth naman, naniniwala si BSP Governor Ellie Remolona na pasok pa rin sa target band ng pamahalaan ang magiging headline inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo sa buwan ng Nobyembre. Bagaman wala itong ibinigay na pagtaya kung tataas ba o bababa ang inflation, optimistiko itong mapananatili ng bansa ang inflation sa target range na 2 hanggang 4% ngayong buwan. Maalalang umabot sa 2.3%
ang inflation rate noong Oktubre, bahagyang umangat mula sa 1.9% na inflation noong Setyembre. Isa naman sa tinitingnang makaambag sa paggalaw ng inflation ngayong buwan ang epekto ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Samantala, mula sa pagbagal naman ng economic growth ng bansa sa 5.2% noong third quarter, naniniwala si Remolona na aberration lamang ito at maibabawi pagsapit ng fourth quarter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Department of Energy o DOE na muli nitong ipagpapatuloy ang pagtanggap at pagproseso ng renewable energy contract applications online. Sa isang payag, sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na muli nilang pagaganahin ang mas epesyente at pinabilis na Energy Virtual One-Stop Shop o EVOS system bilang hakbang para mapalakas pang lalo ang renewable energy sector sa bansa. Ayon kay Yusek Guevara, ilan sa improvement ng EVO system ay ang online option para sa developers na makakuha ng Certificate of Authority o COA bago ang pagpirma sa renewable energy contract. Ang COA ang ginagamit ng developers para makasecure ng permit, makapagsagawa ng survey at pre-feasibility activities bago ang pagsasabisa ng kontrata. Bukod dito, in-update na rin ng bagong sistema ang listahan ng mga aktibong renewable energy contracts at ang real-time updating system para sa mga available na area ng developers. Sisimulan ang muling pagbuhay sa bagong bersyon ng EVOS sa Nobyembre 25 kung saan maaari nang makapagsumite ang developers ng kanilang letter of intent at applications. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito po, good news sa low-income scholars at job applicants. Tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang fee o singil na 100 piso sa mga mag-a-apply ng Certificate of Exemption. Sa bisa ng inilabas na Revenue Memorandum Circular 127-2024, tinanggal na sa requirement ng kawanihan ang paniningil ng 100 pesos para sa certification fee ng mga nais kumuha ng scholarships, trabaho o maging ng livelihood programs. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang tulong na mabawasan ang pasani ng mga kababayang hikahusna at nangangailangan ng financial assistance. Salig sa Section 2 ng National Internal Revenue Code, may kapangyarihan ang BIR na i-assess at kolektahin ang lahat ng National Internal Revenue taxes, fees at charges. Mula rito, may kapangyarihan din nila ang kawanihan na magtanggal ng kahalintulad na bayarin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Inilabas na ng PBA ang listahan ng elimination round ng Commissioner's Cup kung saan magtatapat ang Barangay Ginebra at Magnolia sa Manila Clasico na nakatakda sa Pasko. Maghaharap sa unang pagkakataon sa season ang Kings at Hotshots sa main event sa Disyembre 25, natampok din ang laban sa pagitan ng Meralco at Converge.
Ito na ang ika-4 na sunod-sunod na laban sa Pasko ng Hinebra at unang laban kontra Magnolia simula pa noong sila ang naglaban noong 2021. Noong 2022, nakatapat ng Kings ang Bay Area Dragons sa pagbubukas ng Commissioner's Cup Finals Series habang nitong nakalipas na taon ay nakatapat nila ang TNT Tropang Giga. Samantala, inaasahan ang mainit na panimula ang matutunghayan ng mga fans sa pagbubukas ng PBA sa Nobyembre 27 kung saan magtatapat sa opening ang Converge at Terra Firma na gaganapin sa PhilSports Arena. At nagkataon na ang bagong gwardya ng FiberXers na si Jordan Heading ay unang matutunghayan laban sa Jeep, ang koponan na pinili siya noong Special Gilas Draft noong 2020. Ang guest team na Hong Kong Eastern ay masisilayan din sa unang araw ng komperensya kung saan makakabanggaan nila ang Phoenix Fuel Masters. Katulad ng nakalipas na Governor's Cup, siksik ang schedule ng mid-season conference na may laro 5 beses sa isang linggo at ang unang laro ay magsisimula alas 5 ng hapon at ikalawang laro sa alas 7:30 ng gabi. Pagkatapos ng laro sa araw ng Pasko, magpapahinga ang liga ng 2 linggo bago bumalik sa aksyon sa Enero 5 sa susunod na taon. Mayroon ding 2 out-of-town games ang Commissioner's Cup kung saan ang una ay sa pagitan ng Converge at Hinebra na gaganapin sa Batangas sa Disyembre 21 at susundan ng bakbakan sa pagitan ng San Miguel at Meralco sa Enero 18 na gaganapin sa Candon, Ilocos Sur. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakahanda na ang NCAA Season 100 Final 4 round kung saan makakatapat ng top-seeded Mapua University, ang host Lyceum of the Philippines University at ang second seed na De La Salle College of St. Benilde laban sa reigning champion San Beda University. At bago magsimula ang bakbakan, balikan natin ang mga individual na nagpakita ng kanilang kakayahan sa elimination round. Ang gwardya ng San Sebastian College Recoletos na si Paeng Are ang kasalukuyang nangunguna sa dami ng puntos kada laro kung saan nakalikom ito ng 304 na puntos sa loob ng 17 laro na may average na 17.88 points. Pumangalawa naman si John Barba ng Lyceum na may 17.61 points. Pangatlo si Jimboy Estrada ng Letran na may 16.76 points. Joshua Giab ng Jose Rizal University, 16.56 points. At reigning most valuable player Clint Escamis ng Mapua na nasa ika-5 pwesto na may average na 15.44 markers. Ang contender para sa most valuable player na si Allen Liwag ng Benilde ang nangunguna pa din sa rebounds pagkaraang makakolekta ng 203 boards sa loob ng 18 laban kung saan nag-average ito ng 11.28 rebounds kada laro. Wala ng player ang nakalapit kay Liwag at 8.89 rebounds per game ang sumusunod na nagmula kay Tristan Felebrico ng San Sebastian. Habang pumangatlo si Jimboy Estrada ng Letran na may 7.53 rebounds kada laro. Nangunguna naman si Estrada sa assist kung saan nag-average ito ng 5.82 assist kada laro habang pumangalawa si Greg Cunanan ng LPU na may 5.18 assists per game at pumangatlo si Are na may 4.35 assists kada laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakagawa ng kasaysayan si Filipino-American Peter Grosse Close pagkatapos kunin ang bronze medal sa International Skating Union o ISU Junior World Cup 2 na ginanap sa Bormio, Italy.
Nakapagrehistro ang 17 anyos na si Grosse Close ng 41.73 seconds para kunin ang ikatlong pwesto sa 500-meter final at maging kauna-unahang Pilipino na nanalo sa isang speed skating meet. Sa isang social media post, inanunsyo ng Philippine Skating Union o PHSU ang makasaysayang accomplishment ni Grosse Close kung saan nakuha niya nga ang bronze medal kalaban ang 47 kalahok sa torneo. Nagtapos ang katutubong Tarzana, California sa likuran ni Min Seung Kyu ng South Korea at Victor Chartrand ng Canada na nakuha ang gold at silver medal ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang hatid sa inyo ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Mapapanood ng muli sa isang serye si Enrique Hill sa susunod na taon. Bukod sa pagiging pangunahing bida, ay magsisilbing producer din ang binata ng bagong proyekto. Nakangiting bungad ni Enrique, quote and unquote, "The one I am doing next is going to be a TV series. I think it's also nice to create a little bit more. I think more of being an artist. I think it is also exciting on my end. I think it's just growing up lang." Para sa aktor at producer ay talagang kaabang-abang ang bagong serye, lalo pat sa ibang bansa nakatakdang kunanan ang mga eksena rito. Pagdedetalya ng binata, quote and unquote, "We're going to be shooting in Europe for the pilot. It's going to be a rom-com na may konting action." Samantala, mapapanood na ngayong Kapaskuhan ang Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital na pinagbibidahan ni Enrique. Isa ito sa mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2024. Co-producer si Enrique nina Eric Mati at Dondon Monteverde ng naturang horror film. Paglalahad ng aktor at producer, quote and unquote, "A lot of the movie is candid. The script is just a guide. Whatever happens, the way you say it, kayo na bahala, tayo na bahala. Most of the time, ito scene may nangyari na ganito and we will just chime in with each other." Sa iba pang mga balitang artista, mahigit 3 dekada na ang nakalilipas nang unang makilala si Andrew E. Para sa rapper ay meron pa siyang hindi nagagawa sa napiling karera sa show business. Sabi nga niya kay Tito Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda, quote and unquote, "Tito Boy, I've never started yet. Magkakamali po kayong lahat mga giliw na manonood. Akala nyo 34 years in the industry, I've done everything.
hindi pa po ako nagsisimula. One of which that I am referring to, I have never done a Hollywood movie. I'm about to do next year. I will be producing my own Hollywood movie next year. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng major concert ang naturang rapper. Gaganapin ang Andrew E. One Time For Your Mind sa New Frontier Theater ngayong December 11. Paglalahad ni Andrew E., quote-unquote, "It's my first major concert." Noong araw, ang pagtutuunan ng lahat ng artist is gawa ka muna ng major concert bago ka tanggapin ng buong madla, bago ka tanggapin ng industriya. But what happened to my career was, nagawa ko muna yung achievements, nakalimutan kong gawin yung major concert. Nung nagawa ko na yung humanap ka ng pangit, bumulusok na. Nagkalimutan na dun sa, hoy, first major concert ka muna. Let's give it a try. Let's give it a chance. Ayon pa kay Andrew ay hindi pangkaraniwan ang kanyang gagawin sa nalalapit na concert. Nakangiting pahayag ng rapper, quote-unquote, "I'll be performing this sitting down engagement." Kasi always Andrew is standing up engagement palagi, but this time sitting down. No food, no drink, no popcorn. Nakaupo sila. For me, it's a different kind of arena. How do I entertain the people with them sitting down? At sa pagtatapos ng ating segmento, tuloy ang pangongolekta ni Marian Rivera ng trophy. Pinangalanan kasi siya ng magazine na Esquire Philippines bilang Actress of the Year sa kanilang Man at His Best. Ito ay para sa productive year ng kapuso primetime queen na nagsimula sa box office hit at critically acclaimed Metro Manila Film Festival 2023 movie nilang Rewind ng mister niyang si Ding Dong Dantes hanggang sa pagwawagi niya bilang Best Actress para sa kauna-unahan niyang Cinemalaya entry na Balota. Matatandaan ng Rewind ang tinanghal na highest grossing Filipino film of all time nang humakot ito ng 1.2 billion pesos na ticket sales gross. Ewan na lang natin kung mahihigitan ito ng Hello Love Again, abang-abang mga kamosa. Ang Balota naman, na pelikula nga rin itong si Marian, no, at entry sa Cinemalaya ay patuloy na ang pamamayagpag sa mga sinehan sa ika-4 na nitong pagpapalabas. At naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating kasama na si Steph para sa ating Showbiz Balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, at sa mga kasama din natin ng bawat segmento sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano at sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo. Gayon din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.